Hi guys, today i-share ko sa inyo my January 2026 perfume favorites. So unahin ko muna itong local brand natin, not because local brand siya and not because pinadala siya. Siya talaga kasi yung una kong binuksan pag uwi ko, galing sa bakasyon. Nagbakasyon kami ng December and January sa Europe and gumawa din ako ng short video nung binuksan ko tong mga products na to kasi sobrang tuwang-tuwa ako, kasama ako sa pinadalahan nitong mga products. So, ang una kong ginamit sa kanila is itong 551 Scent of Familiarity. Ang linis ng amoy nito, guys. Bottle ko to, guys. Ang pinadala nila sa akin is itong maliit na size, travel size. Sana nga lang, no, nabubuksan siya para pwede mo siyang i-refill, lalo na kung meron kang malaking bottle. But it's okay. Sobrang natutuwa na ako na pwede ko na siyang dalhin sa maliit na bag. Mga times na sobrang liit lang talaga ng bag ko. And malaking tulong yung ganito kaliliit na travel sizes. Ngayon, meron silang body care duo. So, na-pair ko sila nitong body wash and also nitong body lotion. Etong body lotion, napansin ko lang sa kanya, parang mas amoy ko yung apple sa unang spray. And then, eventually, nang tumagal na siya sa skin ko, naging skin scent na siya, which is amoy talaga ni Scent of Familiarity. Tinitipid ko tong body wash, guys, kasi gusto ko kasi siyang ilagay sa makeup kit ko. Yung mga makeup artist dyan na nanonood sa akin, maganda siyang dalhin kasi pagka yung gusto mong maghugas ng kamay, alam niyo minsan yung may mga venue na yung CR, walang hand wash or ubus na yung hand wash, at least meron kayong sariling panghugas ng kamay, lalo na tayo, mahawak tayo ng iba't ibang muka. So, kailangan malinis talaga yung kamay natin. At the same time, mabango din siya. And yung lotion din, kung gusto niyo mag-lotion, pero ako kasi hindi ako naglo-lotion ng kamay pag nagme-makeup ako ng client. Ayan, napunta na tayo sa makeup, pero tinatabi ko yan kasi pag kailangan kong maghugas ng kamay, dala ko siya. Yung pangalawang scent from this line, kasi tatlong scents to na nagamit ko nitong January, is itong 030 Scent of Intensity. Ito, ang naaamoy ko sa kanya is Tom Ford na ombre leather. Ito yung maliit na travel size niya, which I love. And the body wash, and again, the lotion. Sobrang tuwang-tuwa ako dito kasi madali siyang ibato sa bag. And yung, di ko pala napakita nung gumawa ako ng short video, meron siyang lock. Hindi siya matatapon. So, pwede mong ibalik yung pinaka-lock niya. Ayan siya, guys, oh. Ang ganda pa nung parang rubber or plastic na container niya, as in malambot siya. As in kahit ibato mo siya sa bag, hindi siya matatapon, hindi siya mababasag. Yon, kasi 'di ba yung ibang mga ganito, masyadong matigas yung container. Ito hindi, parang hindi siya goma pero malambot siya. And nakakatuwa kasi instead of maglabas sila ng maglabas ng iba't ibang scents, nag-focus sila sa pagpapalago ng line nito, which could help na mas mag-last yung scent sa skin. Kakagawa ko lang ng 2025 perfume favorites ko and kasama tong si Poppy and Barley. And syempre habang ginagawa ko yon, naalala ko na naman yung amoy niya, inamoy ko na naman siya. So syempre nilabas ko, ginamit ko nitong January. Hindi ko na siya ilalagay sa 2026 perfume favorites ko. Okay, kasi lumabas na siya last year. Pero ang bango niya talaga, guys. Ang fresh niya, ang lakas niya. Hindi siya yung common na ginagamit na Jo Malone na perfume. Actually, hindi naman ganun kadami yung mga nagamit kong perfumes nitong January. So, itong dalawang susunod, hindi sila perfumes. Mga body oil sila. Yung isa siguro baka magigess na ninyo kasi ginagamit ko na siya parang December pa lang. So, eto, unahin ko muna itong Jo Malone na dry body oil. Ang tagal na sa akin itong mga dry body oil ko ng Jo Malone. Bihira kong ilabas. Mas nagagamit ko yung ibang brands. Pero this year, sabi ko, gagamitin ko na sila kasi eto yung year na, I don't know, parang mas gusto ko ng mga body oils lang or yung mga scented body lotion lang muna. Parang naumay ako sa perfumes. Although, ang dami ko pa rin perfumes and ang dami ko pa rin mga malalakas na perfumes na hinahabol kong gamitin bago pa uminit yung panahon. This is the Jo Malone Dark Amber and Ginger Lily na dry body oil. Meron kasi kaming bisita biglang dumating dito sa bahay and alam naman ninyo to, yung mga laging nanonood sa akin. Ayokong gumagamit ng super malakas na perfume sa bahay kapag merong bisita. Gusto ko yung enough lang na pagka nag-hug kami, naaamoy ako.
Para to dun sa mga gusto ng something moisturizing, lalo ngayon, malamig yung weather, and at the same time, merong light na scent. And itong pangalawang body oil na nagamit ko na scented is itong Chanel na Coco Mademoiselle. Eto siya guys. Eto yung plastic na container. And gusto ko to guys. Yung lumabas na mga bagong body oil is glass na ulit. And I could see why from plastic, binalik nila ulit sa glass. Kasi it's not very Chanel. Kasi hindi siya parang classy tignan. Plastic eh. Pero mas gusto ko tong plastic. Kasi ang daling iba to sa bag. Ang daling bitbitin. Wala nang available sa any Chanel dito sa Pilipinas na body oil ng Cocomad na plastic. Sa abroad, meron pa yatang iilan kasi inuubos na to guys. Yung plastic can container, pero wala akong mahanap na magde-deliver dito sa Pilipinas. So kung nanonood kayo sa akin and meron pa kayong nakikitang plastic na body oil nitong Coco Mademoiselle, sabihan nyo naman ako, baka you could help me get at least one bottle. So etong dalawang susunod na perfume naman, nagawan ko na to ng quick na video din. Dupes lang sila. Nag-enjoy ako sa scent nila, guys. And this is the Galaxy Concept Delight. Kaamoy niya si Delina. And medyo mas fresh siya. Ang kapit niya ha, yung damit na pinaggamitan ko nito. Suot ko nung ginamit ko to. Kinabukasan nung lalabahan na, naaamoy ko pa siya. Paano? Dinala ko siya, binato ko sa bag, and panay ang spray ko. Sobrang na-enjoy ko yung respraying na hindi ako nanghihinayang sa kanya. Ang pangalawang mist, nakita niyo na to guys. This is the Paris Royale na candies. Ang hirap hanapin nito. Pero available to sa any malls. Basta makita ninyo yung Temptations na aisle or Temptations na brand. Katabi siya ng signature scents. Ayan, makikita ninyo tong mga to. Ang tamis nito guys. Pero pag nasa damit mo na siya, tsaka nasa skin mo, una natatakot ako sa kanya, pero nilakasan ko lang yung loob ko kasi parang sabi ko, ang tamis. Parang, alam mo yun, baby girl yung amoy niya. And may mga nabigyan ako nito ng mga bata ha. Pero kahit 44 na ako, bagay siya guys. Siyempre depende sa suot, no? But, yung mga hindi sanay sa super tamis na perfumes, yung mga ayaw sa mga ganon, baka hindi nyo ito magustuhan. Pero sa akin, ang ganda ng pagkakatimpla niya. I really like this one. Sobrang na-enjoy ko siya. Zara Into the Wood na By Love. Ginawan ko rin to ng parang quick na video lang. Ang tagal na sa akin itong bottle na to. Nag-iisa lang siya. Nung time na binili ko siya, nagustuhan ko. Pero parang sabi ko hindi bagay sa weather. So ang tagal na nakaupo dito sa harap ko lang. Ngayon na ginagamit ko siya, alam ko na kung bakit. Kasi kaamoy niya yung isa sa favorite ko from the Linter D na line. And ito yung black na bottle ng Linter D. Sa notes nito, walang sesame. Kasi kung di ako nagkakamali, may sesame yata yung black na Linter D. And may black pepper siya. Pero eto, tatlo lang kasi yung notes niya. Parang mas lighter, pero hindi siya super light ha. Pag i-compare mo lang siya dun sa Linter D na black. Mas lighter siya and mas wearable. Tuberose. Tuberose yung amoy niya. Kung gusto niyo yung mga tuberose na perfume, pero I'm not sure kung available pa to. Kasi matagal ko na itong nabili guys eh. Tom Ford na Vanille Fatale. Nakalimutan ko nang nagamit ko siya. Kasi pag gumagamit ako ng perfume para ma-share ko sa inyo, nilalagay ko siya sa basket para hindi ko makalimutan. Malamig pa yung weather, bagay pa siya. Ang bango nito guys. Sexy and creamy, vanilla, spicy. Hindi siya yung matamis na timpla ng vanilla. Sexy siya na spicy, smoky. Basta ganon. Paris Corner na Ministry of Oud, Oud Satin. This is Extrait de Parfum. Jammy na rose. Woody and sweet at the same time. Meron kasi yata siyang vanilla sa dry down. Sobrang sexy din ito guys. Sobrang lakas niya guys. So enough na yung ilang sprays lang para maamoy ka na. Pero yung mga ilang gamit ko nito, few years back. I'm talking about few years back. Pero yan pa lang din yung bawas ng bottle ko, no? Nakokomplementan ako. Ngayon nung ginagamit ko siya, hindi na ako masyadong nakokomplementan. I guess kasi yung mga nakakasama ko while I was using this perfume, hindi sila kagaya ko na sobrang hilig sa perfume.
na na-appreciate yung mga Middle Eastern kind of scents. Yung mga hindi mahilig sa perfume, you might find it too much, you might find it like too heavy, too sweet, too boozy, too woody. May agarwood yata siya. I don't remember na. Hindi ko na rin i-check yung notes niya, guys. And it could be too much for someone who's used to wear parang yung mga simple, fresh, clean kind of perfume. Kasi nga sa weather natin dito sa Pilipinas, which is may mga time na gano'n naman ako talaga yung madaling gamitin dito sa weather natin sa Pilipinas. Pero pag ganitong malamig yung panahon, I make sure na hinihila ko kasi yung mga malalakas kong perfumes kasi eto lang yung time na pwede mo silang ipaligo. Paligo no? Pero hindi ko pa rin siya completely gamit na gamit. Ang sexy niya, guys, may parang powderiness din sa kanya. So, 2 perfumes na lang yung nakikita ko dito sa basket ko. And unahin muna natin tong pinadala sa akin ni Yves Rocher. I hope na-pronounce ko ng maayos. And this is Mon Evidence. And this is Eau de Parfum. Wala na yung Yves Rocher sa Glorieta. So, I hope it's part of the renovation na nililipat lang sila. Meron siyang dating na amoy Coco Mademoiselle. Actually, nung ginamit ko siya alone, and then merong araw na ginamit ko siya and pinarisan ko siya nitong Coco Mad na body oil. Sobrang swak na swak silang dalawa. And also, kung wala pa kayong Coco Mademoiselle, kung hindi nyo pa siya afford, maganda siyang alternative kasi hindi siya ganun kamahal. Eto, nalito ako. Nabili ko to sa airport. I'm still editing ba? Hindi, na-post ko na. Nalilito na ako. So, this is the Burberry Her Eau de Parfum Intense. Parang baby pink siya, yung bottle niya, guys. Really love this, guys. Gagawan ko na rin siya ng review. May notes ako na ginawa nung gamit ko to. Hindi siya nakakatakot gamitin. Hindi ko rin siya mabuksan. Ano bang meron? Smells like strawberry. Na andun pa rin yung DNA ni Burberry ni Her na line. Pero meron siyang strawberry na parang soapy ang fresh niya, guys. Nakakatakot lang siya sa umpisa, pero pag tumagal na siya sa skin mo at saka sa damit mo, mas magiging parang fresh pa siya. And sweet in some way, pero hindi siya yung nakakaumay. So, ayan na, guys, bago pa humaba, itong mga perfume favorites ko nitong January 2026 na, guys. Diyos ko, ilang taon na ba akong gumagawa ng reviews from makeup? Nag-start muna tayo sa makeup. Ang bata ko pa noon, kaya close up ang setup ng camera natin, na maraming nagre-reklamo. Siguro naman ngayon medyo mas okay na to. Mag-comment nga kayo below kung mas gusto nyo ba yung ganitong setup. Sira pa naman yung camera ko and pinaayos ko. So, tingnan natin kung gagamitin ko pa siya. But tingnan natin, guys. And pangalawang question, ano yung favorite ninyong perfume nitong January 2026? Na nagulat kayo na gusto nyo na siya ngayon pero before hindi nyo siya gusto. Yan. 2 ngayong i-comment nyo, guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!